So today po, ang prayer ko po, we will take a few moments, na mapag-aralan natin ang Luke 1. Usually po, ang life ni Mary ay madalas naka-attach sa Christmas. Pero sa araw po na ito, pag-aaralan natin ng mas malalim, I pray na tulungan ako ng Diyos na magkaroon tayo ng lalo na pagkaunawa, bakit si Mary ay naging chosen o kinalugdan ng Diyos bilang isang babae na kagaya mo at kagaya ko. Yeah? So I pray na itong araw na to, makita rin po natin bilang mga moms ang ating worth. Because if we do not know our worth or our esteem, our value, hahanapin mo yan lagi sa iba. Kaya kung minsan ang mga nanay na-drain. Diba? Minsan ang mga iyak ng ina, ako na lang ba lagi? Ako na lang lagi umiintindi. Ang tatanda nyo na ako pa din. Yan ang mga hinaing ng ina. So kaya ngayong hapong ito, napakahalaga po na maunawaan natin what is our worth in front of God. Kaya nga po ang unang utos ng Diyos, right? Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong isipan. Tama. Love the Lord with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength. Pangalawang utos, love others as you love yourself. As a mom po, hindi po masama, na alamin natin ang ating worth, ang ating value. Ang tawag po doon ay pag-ibig sa sarili kasi the measure you esteem yourself is the measure you will esteem your husband and your children. Pag insecure ka na nanay, i-raise up mo rin mga insecure na kids. Do you hear me? Okay. So, kaya ngayong hapon na ito, makita po natin that each one sa mga nanay, ikaw ay pinagpala. There is greatness in you. You are worth it. Bilang isang babae, bilang isang ina, bilang even sa mga Kristiyano na nasa loob ng lugaring ito, no? You are worth it. Merong greatness. Consider mo na ang bawat isa ay gusto ng Diyos na magtagumpay tayo. Okay? No, so makita po natin ngayong hapong ito, most women, sometimes po, we feel inadequate. Parang sabi natin, baka hindi ko kaya, mahina ako, So ngayon po, we go further. Pakisabi nga, mom's worth. Sabihin mo, my worth. Okay? Pag-aralan po natin yan sa buhay ni Mary, na ang sabi po dito sa Luke 1:30-31, and then tatalon tayo sa 38. Pakibasa nga po. Sabi po, di ba po, ang senaryo, okay, isang dalagang babae na nakatira simple sa isang village, gamitin ko yung word, isang baryotic. Isang prom-D na babae. She wasn't a city girl, si Mary. She was a village girl. Okay? She wasn't a top model, but then yet handpicked by the Lord. No po? Sabi dito, do not be afraid, Mary. Bakit ho? Kasi that time, she was betrothed, naka-engage siya kay Joseph para maging kanyang kabiyak. During that time po, pag mabuntis ka outside the marriage, people will stone you to death. No? Pero instead na i-post niya sa social media, ang kanyang pinagdaraanan at pinaguhugutan, si Mary sabi dito, do not be afraid, for you have found favor with God. Palitan mo yung salitang Mary ng pangalan mo. Basahin mo. Do not be afraid, Kathy, for you have found favor with God. Sa simpleng buhay po natin, again, babalik ko si Mary, napakasimple niyang babae. Pero doon sa ginagawa niya, secretly, sa kanyang pagsunod sa kanyang mga magulang, sa pag-honor niya sa Panginoon, keeping her life pure, nakita ng Diyos that she is one of a kind. Mga magulang ko't kapatid, mga inakay, mga mamis,
Even yung mga hindi mommies, kung meron ka adopted, kung auntie ka, yet nag-aalaga ka ng kapwa kababaihan, you are becoming spiritual mom. Okay? So yung puso na yon na nakikita ng Diyos, that faithfulness, she did not need recognition. Pero nung kinausap siya ng Diyos, instead na matakot at mabagabag, sabi, do not be afraid. Sabing ganon, you have found favor with God. So every time is the Lord talking to us, huwag tayong matakot mga mami. Kasi nowadays, pag narinig natin ang salita ng Diyos, natatakot tayo. Pag may ipapagawa sa atin ng Diyos, ang una nating iniisip, yung mawawala sa atin. Hindi ba pwedeng maisip yung maidadagdag sa'yo? Okay? So sabi niya, you will conceive in your womb and give birth to a son. Take note, walang gender reveal party. Very specific sinabi, you will conceive with a son. Of course, it was an immaculate, it is a miracle na conception. Pero walang alinlangan na hindi sinabi ni Mary, sandali, God, hindi ba pwedeng pumili? Okay? Tapos sabi dito, wala nga shower party. Birthday, baby shower. Sabi, you shall name him Jesus. Even the name was given na. Pwede naman sabihin ni Mary, sandali, God, baka pwede naman. Ako naman ang pagtitiwalaan mo. Baka pwedeng choice ko. Ganon tayo minsan kay God. Lord, sandali, susunod naman ako sa'yo. Pero pwede, my way. Diba? Tapos sabi niya dito, no, and Mary said, behold, the Lord's bondservant. Bakit ko po kinuha yung version na yan, bondservant? Dito po sa mundong ibabaw, pag tinawag kang alipin, parang that's the lowest. Pero pag sa Diyos po, nagpatawag ka na, Lord, I am your servant. That's the greatest. Kaya nga po ang sabi sa Biblia, whoever wants to be great must be the least. Kaya nga po ang ating leadership ay tinatawag natin servant leadership. Not a position nor just a title, but is a servanthood. We are willing to go humbly, even to serve humbly. Kaya po dito sabi, bond. Pag sinabing bond, nakatali ka na. Walang hiwa-hiwalay. Tama ba? Walang putol-putol. Bond, pag sinabing bond, you are already forever doon sa iyong master. Okay? Sabi niya, I am. Sabi niya, your bond servant, be it unto me. Pakisabi nga, be it unto me. Pero sabi dito sa translation, may it be done to me according to your word. Walang diskusyon. Tumahimik ang angel, tapos umalis. I pray, mga magulang ko't kapatid, no, sa atin bilang mga nanay, minsan ang mga nanay, ang pangarap natin, makapagpatayo ng ganito, magkaroon ng ganito, mga achievements na ganito, that's okay. Even me na-challenge ako, totoo nga naman, parang hindi ko in the past, no? Hindi ko na-desire na, Lord, I wanna become Mary. Di ba pag may anak ka, ang pangarap mo sa anak mo, gusto mo maging presidente, gusto mo maging engineer. Di mo pinapangarap na one day, sana maglingkod din sila at magpatuloy sa Panginoon. Yung iba, pag may anak kang babae, ang pangarap mo sa kanya, maging Miss Universe. No, pag teenager ka, ang pangarap mo, maging, si Kander, si Janelle, Kander, whatever. Kasi during my time, ito totoo to, dahil syempre teenager ako, nanonood ako ng mga Beverly Hills 9210. During my time, ang sikat na top model is Cindy Crawford. Even up to now, she's one of the best model. No po, na naging highest paid. So minsan maglalagay ako ng peking nunal dito. Kasi may peking siyang nunal tapos natural ang buhok, no? Pero I cannot be Cindy Crawford. Pero ngayon, ang pinapangarap ko na, Lord, makarating man lang ako sa katiting ng ugali ni Mary bilang isang ina at bilang isang babae. Solve na ako.
No? So tignan po natin, unang-una, M, mind your creator. Pakisabi nga, mind your creator. Ano po sa Tagalog ng mind? Ibig sabihin, acknowledge, i-recognize, be aware of. Pag sinabing mind of your creator, sabi ko Tagalog eh. Ano po ba sa Tagalog yon? Alalahanin mo, yes! Alalahanin mo ang iyong manlilikha. Wow! Alalahanin mo, mind your creator. Why? Si Mary po, alam niyo po, naniniwala ko, as I have mentioned, she was a village girl. But she knew ano ang priority niya sa buhay. Mary's first priority in her life is to mind her Creator, our God. I pray sa bawat isang ina sa lugaring ito, bawat isang kababaihan, even isang Kristiyano, you should know who your Creator is. Pag hindi mo kilala ang iyong manlilikha, then you will be confused. Di ba dito sa Switzerland, ang gaganda ng mga tanawin, ng mga Alps, you are so amazed, especially pagka unang-una mo pang nakikita. But then apparently, pagka matagal mo na at ilang beses mo na nakikita, it becomes so familiar. Yung beauty nawawala. So I pray, mga magulang ko't kapatid, as we mind our Creator, it means we have to experience our Creator on our daily life. Si Mary po, hindi siya kakausapin ng Diyos na basta-basta ganon kung wala siyang naging communication sa Panginoon sa araw-araw niyang pamumuhay. Never! Kung ang lifestyle o prayer life ni Mary ay kumsi-kumsa pag may time. Si Mary po, ang kanyang buhay, alam niya rin kung sino siya. Kung sino ang Diyos niya, mula siya sa angkan ni David. Ang mapapangasawa niya ay galing din sa angkan ni David. Hindi bale ng kanyang buhay, ganon. Her satisfaction, her inner peace, her worth is coming from minding who her Creator is. Pag alam mo ang value mo sa Panginoon, it doesn't matter kung minsan bilang nanay o bilang asawa ay hindi ka na-appreciate. As moms, makita po natin that we are fearfully and wonderfully made by God. Diba, babalik ko dito sa Switzerland, pinupuntahan pa ng iba kung minsan libu-libong pera ang binabayad nila pan-ticket, makita lang yung lake sa Cloy. Totoo, hindi. Di ba gandang-ganda sila doon? Ang ganda ng creation. Eh di pag maganda ang creation, maganda ang labas, maganda ang gumawa. Di ba pag maganda ang design, kunwari ng damit, bakit mahal yung mga designer clothes? Kasi magaling yung gumawa. Minsan nga, yung piece hindi mo ma-appreciate. Pero dahil sa designer na nakalagay yung pangalan, sobrang mahal. Eh, mas lalo ka, mas lalo ako. Matindi pa sa designer ang lumikha sa'yo. The best of the best. And as a mom, as a woman, makita po natin, we found favor with God as He has uniquely created us for a divine mandate. Kapwa ko ina, kahit ang science, dinidilute o pilit na tinitwist, no? Nasasabihin, dapat ang chromosomes mo, ganito, 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 no? Kahit ano pang sabihin nila, ang babae lang ang binigyan ng matres para mag-produce ng mga naggagandahan, nagwagwapuhan na mga anak ng Diyos. It's a favor. You are so unique. Di mo nakita walang kapares ang yung thumb mark? Uulitin ko dito. Nung araw daw, pag artista ka,
talagang natural beauty. Ngayon daw, ang mga artista, iisang mukha. Puro aesthetic. Di mo na alam kung anong totoo at hindi. Kaya salamat sa Diyos. Sabihin mo, salamat sa Diyos, urigto! You are so peculiar. You are perfect before God. Of course, kung lagi mong titignan ng iba, si Mary, she wasn't insecure. Kung ang trabaho niya, nasa bahay siya. Doon sa kanyang ginagawa sa tahanan, she was faithful. Kaya nung napagtiwalaan siya sa secret, pinablik ng Diyos ang reward. Tapos sabi dito, this is a task for us to complete as women, not to compete with men. Mga kababaihan, if we do not mind our Creator, feeling natin lagi tayong magkukumpit sa ating mga asawa. Or minsan, ang ating mga anak, pag di nakinig, akala natin tayo ay dinidisrespect. We need to mind our Creator to see na ang feet natin ay nakatayo. We are steady who we are in front of God. Siyempre, pag titignan mo yung sarili mo sa iba, saktong-sakto ka. Hindi nagkamali ang Diyos. Ba't ganyan ang kulay mo? Ba't ganyan ang height mo? Ba't ganyan ang buhok mo? Ba't ganyan? Hindi nagkamali ang Diyos. Perfect na perfect ka sa mata ng Diyos. You are more than enough. Okay? So kaya sabi po dito, many women do noble things, but you excel them all. Di po ba kayo nagtataka sa dinami-dami ng magkakapatid, ikaw ang nakikinig ng salitang ito? Bakit? You are highly favored. Si Mary, naniniwala ko, come on, let's say, mga ilang mga babae nandito, roughly 150. And then suddenly sinabi kay Ate SP, SP, do not be afraid. You have found favor kay God. Di syempre lahat ng mga kababaihan doon, bakit? Dahil mas magaling ka? Anong meron ka na wala kami? Minsan tayo mga kababaihan ganon. Pagka may nabibless na ibang kapwa natin kababaihan, tinitignan natin sabihin, bakit siya lang ba deserving? Meron nakita ang Diyos sa kanya na wala sa atin. Then, mag-ayusin natin, the more tayong nagiging mind, nagiging conscious, nagiging aware, nagiging God pleaser, the more din tayo na mapipili ng Diyos. Di pinili siya. Sabi niya, di ba kinalulugdan ka? Ibig sabihin, na-surpass lahat ni Ate SP yung 150. Wow! Sana all! Diba? Parang minsan sa Miss Universe, magkukumpit ang mga 100 women. Pero isa lang ang makukuha ng crown. Oh, di salamat sa Diyos, isa ka nakakuha ng crown. Kasi nakita ka, nakilala mo si Jesus. E di na-surpass mo yung iba. Oh, di ba? Okay? Sumunod. Oh, obeys God's word. I pray for every, mom or woman or Christian dito sa room na to. Makita po natin, na kung si Mary ho ay binigyan ng pabor ng Diyos, hindi lang siya basta binigyan ng pabor kasi marunong siyang sumunod ng salita ng Diyos. As a mom po, ano pong salita ang pinangahawakan natin? Napakahalaga po to know our worth, to put it in the standard of God. Bakit po? Sabi po, di ba, ang sabi ng salita ng Diyos, parents, train up your child according to God's word. Anong salita ang ibibigay mo sa iyong anak? Di sarili mo lang yung salita. Kaya kung minsan, ouch. O kaya minsan hindi natin mamahal ng lubusan ng ating asawa kasi sarili natin.
Pero si Mary po, babalik ko doon sa Luke 1:30-31, 'di ba? Sabi niya, "You will conceive in your womb and give birth to a son." Then, sabi niya, "Behold, the Lord's servant." Sa ibang translation, "I am your maid servant. Be it unto me according to your word." So si Mary po, ang salita ng Diyos, hindi niya dinidelay, kundi ginagawa niya. The Word of God and His presence change a mother's daily fears. Sadly po, maraming mga nanay nabubuhay sa takot. Takot ng unknown. Bakit? Minsan as ang mga nanay ay overthinkers. Diba? Minsan sumabi mo, ay masakit ang ulo ko. Ay baka meron na akong migraine. Hello, migraine agad? Di ba pwedeng na-dehydrate ka lang, kinulang ng tubig? O kaya ganito, no? Nagsweldo ka ngayon. Tama naman yon. O, bigay mo yun sa Lord, ganito, ganito. Tapos doon sa hawak mong pera, ang iniisip mo, pang 10 taon na. O, di ba? Magpapadala ka ng package. Sabi mo, unlimited box. Di bibili ka, sang damakmak, sang katutak. Di rin nagkasya sa box. Di ba? O kunwari, first baby mo, bibili mo lahat ng mga gamit, ganito, 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 ganito. So later on, ma-found out mo. Kasi ang inisip mo, hindi lang yung pagkapanganak, kundi inisip mo na, ay sige, maganda, may allowance. Para pagka malaki, nakasya pa. Hanggang hindi nagamit. Kasi sobra-sobra. Di ba sa mga groceries din, tignan mo. Takot kang maubusan ng pagkain, magutom. Actually, tignan mo, pag may okasyon tayo, nakapila, takot kang magutom, unahan mo yung mga nakapila. Ang dami mga kababaihan na fear of the unknown. Ang dami mong takot. Kasi po, bakit? Alam nyo bakit? Sabihin nyo, bakit? Hihingi ako ng tawad. Kasi mga babae, madalas control freaks. Gusto mo lahat na didesisyon na mo, nakikita mo, it should be beyond your control. And whatever is beyond your limitation, natatakot ka. Tignan mo ang babae, paglalangoy, yung nasasalat yung baba. Pero ang mga lalaki, basta nag-enjoy sila. Tignan mo mga babae mag-sports, yung hindi sila masusugatan. Yung hindi sila maaarawan. Ay, hindi. So, when you don't know what to do, the all-knowing God, all-powerful, almighty God, that God is with you. Minsan kasi, kung kani-kaninong salita ang pinangahawakan natin. Tandaan po natin nung si Mary, nabuntis siya, na sinabi, you will be pregnant, hindi siya tumakbo sa Facebook at nagbuhos ng mga hinaing. Kanino siya tumakbo? Doon sa bahay ng pinsan niyang si Elizabeth. Si Elizabeth during that time was 6 months pregnant kay John the Baptist. Tapos po nung dumalaw siya doon, the baby was sleeping. No? Pag sinabing leaping, tumatalon, ini-imagine ko nga, sabi ko, Lord, tumatalon. Samantalang nung nagbubuntis ako, pag may gumagalaw na ganon, masakit yun. Yun sabi, leaping! Bakit? Kasi during that time, ang asawa ni Elizabeth was Prophet Zechariah. And para ma-confirm yung sinabi ng angel kay Mary, pumunta siya sa lingkod ng Diyos. Hindi niya kinonfide kung kani-kanino. Pumunta siya sa lingkod ng Diyos. Tandaan po natin, mga magulang ko't kapatid, during that time, it was silent. Naghihintay sila ng pagsaklolo, pag-redeem, pagligtas sa kanila ng pinapangakong King of Kings. Kaya si Mary, pumunta siya sa high priest. Yun ang nag-confirm. Totoo nga, ikay nagdadalang tao. Ewan ko kung paano nila yun kinonfirm. Bahala na ang Diyos doon, wag nyo na akong tanungin.
No? Sabi niya dito, I will be with you even to the ends of the age. Ang ganda kaya ng pangako ng Diyos. Sabi niya, I will be with you. Woman, mom, I will be with you till the age. Eh di ba po ang age? Hanggang ilang taon lang po ba inaabot ang isang tao? Mapalad, sabi sa Psalm, di ba? Pag 70. Pag lumagpas ka sa 70, marami kang bonus. Oh, eh sabi, till the end of the age. So meaning, kahit wala ka ng age, makakasama mo pa ang Diyos. Bakit? He is kasama mo sa forever. Sabi niya, He said, do not be afraid, for you have found favor with God. Ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. So what all the anxieties? What all the fears? Mom should have nothing to fear because we can rejoice in this truth. If God is for us, who can be against us? Alam nyo, ito rin lagi ang pinangahawakan ko. Sabi ko, Lord, as long as my heart is right before you, at alam mo, Panginoon, dahil sa Diyos, hindi minsan mahalaga kung anong meron ka. Ang mahalaga sa Diyos, kung ano ang puso mo. Yung puso na to, Lord, na sabi mo, Panginoon, if you are for me, who can be against me? Kung di ako mamahalin ng aking asawa, managot siya sa Lord. Kung di ako magpapasakop sa aking asawa, managot ako sa Lord. Kung di ko mamahalin ng aking mga anak, managot ako sa Lord. Kung di ako magpapatawad, managot ako sa Lord. Who can be against you? Kasi kung sino-sinong kakampi kinukuha mo, gusto mong kakampi, si mayor, si governor, no? Totoo. Tignan mo mga nanay. Di ba sabi ni pastor, kukuhanin ninong yung doktor para pag kumonsulta sa sakit, libre. Okay? Tapos obey God's word. Sabi po, Luke 12:28, He replied, blessed rather are those, si Jesus po to, no, who hear the word of God and obey it. The difference, I do believe in my heart, ni Mary sa ibang kababaihan, pag narinig niya at ano niya ang salita ng Diyos, she was quick to obey. Tandaan po natin si Mary galing sa lahi ni David. So meaning during that time, her family was also a devoted worshiper and believer ni God. Sabi po, tapos sabi sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. The expression or demonstration of our love kay God ay ang ating pagsunod. Kaya nga doon nagkakatalo tayong mga Kristiyano. Iisang ating narinig, pero magkakatalo tayo sa ating pagsunod. That's the result. Kaya po si Mary, nung sinabi sa kanya ng Diyos na magbubuntis ka, be it unto me according to your word. Yung kanyang pagsunod, ayun ang mangyari. I pray mga magulang ko't kapatid, mga nanay, pag may salita tayo ng Diyos, na ating naririnig, we should be quick to obey. We should be quick, to demonstrate. Diba even sa salita, doon mo rin mahuhuli ang isang tao. Pero sa salita din, doon mo ma-express ang pag-ibig mo sa Diyos. Pag-ibig mo sa iyong kapwa. Pag-ibig mo sa iyong asawa, sa iyong anak. No? Tignan po natin, si Mary po, kung hindi niya alam ang salita ng Diyos, sino po ba dapat ang unang teacher ng isang anak? Diba? Ang nanay, ang magulang. Sabi po ng salita ng Diyos, Jesus grew in wisdom and stature. Pag sinabi hong wisdom, ibig sabihin, natutukan niya si Jesus in His foundational years, na talagang si Jesus ay tinuruan niya. Mga mamis, turuan po natin ang ating mga anak ng salita ng Diyos.
Hindi salita ng mga, ano na yan, yung mga reels o TikToks na pinapanood nila. Hindi yung salita na nanggagaling lang sa ChatGPT. Turuan natin ang ating mga anak. Tandaan po natin, hindi matuturuan ni Mary si Jesus. Pag baby siya, yes, God siya. Pero paano niya po proteksyonan ng sarili niya? Sabi ko nga, Lord, habang iniisip ko to, si Mary kaya nasabihan niya si Jesus, Jesus, come here. Why you so likot? Bata yun eh. Sabi ko nga, ang aming mga anak, how I love them. Pero they are not excuse kung ano ang pwede nilang daanan sa mundong ito. Ngayon ko lalo naintindihan yung panalangin ni Jesus na, I don't pray that you will remove them from this earth. But ang prayer ko sa mga disipulo niya, di ba? Lord, make them pure as a dove, but wise as a serpent. We, bilang mga ibang nanay, we should not be quick to say comments sa ibang mga bata. Why? Paano kung yun yung anak natin? Si Mary po, naniniwala ako, alam nga naman yung anak niya may tali. At ang maganda ho kay Mary, tinrain niya si Jesus. Sabi, he grew in wisdom and stature. Mga magulang ko't kapatid, mga nanay, hayaan mo minsan ng yung mga anak na maglaro. Sabi ho sa Biblia, likas daw sa bata ang pagiging sutil. Meaning medyo malikot, pero i-train mo. Huwag mo namang hayaan na porkit kasi nag-iisa mo yung anak, tumakbo, nadapa. Ay, sinong nagano sa anak ko? O kaya, huwag ka tatakbo. O konting pawis lang punas. Tapos lalagyan ng bimpo. Ang mangyayari, lampa. Sinasabi ko yan, kami ganun ka. Ako nung bata pinalaki dahil may hika kami. May hika ako. Tatakbong ganon. Pagka nakitang pinagpawisan, susunduin doon sa school, lalagyan ng bimpo, yung bimpo, tapos yung may dyaryo pa. Lalagyan ng pulbos. Tapos pagdating ng bahay, hilamusan, palit agad ng t-shirt. Tapos pagtatakbo, wag kang tatakbo, madadapa, ganito. Kaya nakakahiya man, grade 6 ako natuto magpatintero. Alam niyo, ang inggit ko sa ibang mga bata nung araw, yung tawa na, kasi nakikita ko yung mga naghahabulan. Bawal ang kalaro ko, manika. Pagkalaro na manika, balik sa stante. Ligpit. Tulog na. Kaya nga sabi ko kay Pastor, bakit ganun? Lahat ng bakuna binigay sa akin, pero mas malakas ka. Lahat ng sa ngipin, may appointment ka, pero ngipin mo walang Kaya maganda rin minsan na alikabukan, kaya yung dalawa ko nung una, kasi si Caleb, may sensitive skin kaysa kay Carsey. Nung pagdating kay Carsey, pabiha mong konti, nakita ko nga naman, Diba? Naku, bilis na. Sabi ng salita ng Diyos, Jeremiah 1:5, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Tandaan mo po, ikaw bilang isang ina, pinili ka na ng Diyos. Bago ka pa ibinigay sa iyong mga magulang, handpick ka na ni God. Sa ayo po, bilang mga magulang, yung ating mga anak, handpick na sila ni God. Bago pa sila naging atin, galing sila sa Diyos. Okay? Then, M, miracle carrier of life. I pray po, makita natin bilang kababaihan, our worth to carry life. The gift of life. Di po ba tayo nagtataka, mula sa fluid, diba? Kami nagumpisa sa test, namula. Kay Caleb nga, hindi namula. Nagsasack race pa kaming, nakipag-sack race pa talaga ako. Pagkalooban talaga ng Diyos na mabuhay sila, mabubuhay sila.
Kasi nagsasacrifice kami dahil merong sports fest ang church natin nun. Sabi ni Mama, alam mong buntis ka? Hindi. Kasi nag-test ako, no, na-delay pa nga ako minsan ng 6 weeks, negative. Pumunta ako sa gynae, wala. Eh yun, sabi ko, hindi na mula. Magpatingin ka nga. Nagpatingin ako, positive. Sabi nung gynae ko, inu-ultrasound akong ganun, this will be a boy. Sabi ko, why? Kasi look, it's like a tadpole daw. Ang likot. No? So tapos sabi, makita po natin, mula sa maliit, imagine niyo naman kung ang iniri ko ganyan nakalalaki. Pagod ata. Kasi tuwan-tuwa ako sa aking mga anak. Gumising ako ngayong umaga. Yung mga flowers in-arrange ni Caleb, bumili siya ng hindi bouquet, sarili niyang arrangement. Tapos sabi niya, galing ako sa niyong, Mami, when are you coming? Nilinis niya ang bahay, but I'm sorry, Mami, I cannot vacuum. Tapos paggising ko, Mami, this is for you. Tapos yung card, yung mga lahat. Tapos pinag-pray nila ako bilang mom. Sabi ko, that's already the best mother's gift that you can ever give. Tulog pareho. Hindi, gising. Imagine niyo kung ganyan kalaki ang ibe-breastfeed ko. Baka bukas pa, wala na. Di ba kayo nagpatataka mula sa yung iniri mo? Yung mukha, no? Tapos nagdi-develop. Darating, no? Kami noon ni Pastor, dahil yung nag-aanuhan kami, sinong unang sasabihin? Eh ako lagi unang nasasabi, Mami, Mami. Sabi niya, daya kasi si Caleb 4 months old siya nung nag-umpisa akong mag-work. So meaning, mas marami silang bonding. Pero ako ang unang nasabi. Mami, no? Tapos, imagine mo, tapos biglang matututong magsulat. Oh, matututong ano na yan? Twinkle, twinkle. Whatever. Lalaki na kasi. Oh, close open. Ang hindi ko lang naturo sa kanila yung ari munding-munding. Hindi ko kasi yun alam. Nalaman ko lang nung dumating kami dito, sabi nila kay Carcy, ari munding-munding. Sabi ko, ano yun? Yung pala. Alam niyo po, ang bawat bata, regardless of their gender, I pray mga magulang ko at kapatid, more than the gender, mas mahalin natin ang ating mga anak and we should praise God na healthy sila. Dahil ang isang bata, miracle yan ng Diyos. Minsan, parang feeling natin, no? Minsan, pag mga kababayan, pag babae anak mo, mas less ang value nila because they are not the carrier of your name. No. Without that baby girl, kahit siya pang carrier ng name, hindi pa rin makikerry, wala magkikerry eh. Parehong amount, pareho ang pagpapahalaga. We should love our kids uniquely, equally, walang favoritism. Makita po natin, don't ever forget, our God Almighty is the creator of life. And all life is in the blood. Di po tayo nagtataka pag nanganganak tayo may kasamang dugo. And the same blood ay ginamit para magbigyan tayo ng katubusan at kaligtasan at salvation para makilala natin si Jesucristo. The blood and the birth of every child is a miracle testimony that God is not weary of mankind. Di ba parang tayo, alam naman ng Diyos na magkakamali tayo o pwede tayong mga may pagdaanan. Pero hindi siya na-worry. Bakit? Kasi habang may buhay, may pag-asa sa Diyos. Di ba nung umpisa pa lang, nakita natin kay Eve, nagkamali sila, pwede naman hindi na ituloy ni God ang mankind. Pero hindi siya weary nor nagwo-worry kung anong kahihinatnan ng mankind. Every mother needs to remember that God chose you for your child. And, He chose your child just for you. No po? He chose you to show your child the love of God. Responsibility nating mga ina
na ipakita sa ating mga anak ang pag-ibig ng Diyos. Bago natin sila turuan ng ABC, turuan natin sila kung ano ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga halimbawa. No? Tignan niyo po, si Mary, sabi diyan sa Luke 2:52, pakibasa nga po. Si Mary po, kung naging pabaya siyang ina, yes, Mary was also imperfect. Lahat po ng nanay, meron tayong imperfections. Sa ayaw natin sa gusto, meron tayo at meron na pagkukulang. You cannot deny the fact. Dahil wala pong perfect na ina. Wala din pong perfect na magulang. Meron lang tayo perfect na Diyos. Bakit hindi perfect si Mary? 'Di ba may senaryo, may feast? No, akala na bigla sila nagkita ni Joseph. Sabi ni Joseph, "Mary, nasan si Jesus?" 'Di ba kasama mo? Wala na sa Bible 'yun, syempre. Sabi, hinahanap nila, meaning nawala niya ang kanyang anak. Eh di may imperfection din. No? Pero tignan mo, instead magsisihan sila, ikaw kasi, ba't nagbabaya ka? Hindi, ikaw kasi, ikaw ang nanay, ikaw ang housewife, ikaw ang ganito. No! Nag-teamwork na lang para hanapin ang anak. Mga magulang ko't kapatid, kapwa ko nanay, dumating ang time, mawala ang iyong anak. O nagwawala. Huwag nang magsisihan pa, kundi hanapin na lang at gumawa ng paraan para muling maipanalo kay Kristo. Sabi doon, he grew in wisdom. Meaning sila, si Mary tinry niya ang kanyang anak na si Jesus. In stature. Why? Si Jesus hindi siya lampalampang naging lalaki. Hindi niya makikerry yung cross mula sa kanyang pinanggalingan to Via de la Rosa to Golgotha. Kung si Jesus hindi naging makisig, hindi naging maayos ang kanyang pangangatawan. Nanay, kasama ko, do not always give junk foods to your children. Train them also physically. Pabayaan mo sila magbuhat. Pag mo lang pagbuhatin, mamaya kababaeng tao yan, pinabubuhat mo isang kabambigas. No! Train them in wisdom and in stature. Tapos sabi po dito, miracle carrier of life. Malapit na po, Lord. Moms can trust us with our children because He chose us for our child. But what God wants us to do is not just be trusted with our children. God wants us to trust Him with our children. Tandaan po natin mga magulang, hindi po natin lagi kasama ang ating mga anak. Hindi rin tayo forever na pwedeng kasama nila. Mom should finally let go and let God. Di ba po ang mga eaglets, para matuto silang lumipad, yung mga mother eagle, minsan intentional nilang binabagsak ang kanilang mga anak para matuto. Tayo po, di ba? Paano ka natuto? Nung hinayaan ka rin minsan ng iyong mga magulang na matuto sa iyong mga pagkakamali. O minsan mapahiwalay ka. Pag lagi tayong nakasaklolo sa ating mga anak, minsan hindi sila matututo. Ako honestly, no po, nagpapasalamat ako kay mama, minsan may tough times. Actually, sabi ko nga, pag may nagtatanong, sa Geneva ako natuto ng husto. Bakit? Wala na po akong matatawagan, Mama, may pagkain ka. Mama, naubos ang budget. Wala na eh. Kaya sabi ni Pastor, sa Geneva, quits tayo. Naka-live, no? Yes, totoo po. Dito ako sa Geneva, mas lalong natuto ng gawaing bahay. No? Natuto ng mga maraming bagay. Kasi bakit? Wala na kaming aasahan eh. Diyos lang.
Pero after pa ng 2 anak ko, nakakahiyamang aminin. Pero I humbly say it. Kaya nakita niyo si Pastora, hindi marunong magluto. Marunong ako bumili sa restaurant. Kaya nga si Kirsty nung sabi ko, Daddy would extend. Biniro ko, mangyak-yak na, tinawagan si Pastor. Sabi ko, napagod ata sa kakadala ko sa kebab, McDonald's, Burger King, Five Guys. Black top. Doon sa Hanky, yung crispy duck. No, kasi Monday to Wednesday, whole day ako sa work. Di mag-meet up kami sa GAR. Doon kami hanap ng pagkain. Si Caleb, syempre may sarili siyang pera. Naghahanap siya o minsan magbabaon siya. Pero Thursday, Friday, doon lang siya pwedeng kumain sa bahay. Tapos lulutuin ko yung niluluto ni Pastor na parang tenders, no, yung crispy chicken. Nilutuan ko kahapon, sama ng mukha. Hindi ata na-appreciate. Sabi ko, Daddy would extend. Kinawag Daddy. Sabi niya, no, don't extend. I miss you, Daddy. Si Pastor naman, nag-melt. Hindi lang ata makareklamo. Mangangayayat na ako, Daddy. There comes a time when God expects us, God expects us to trust Him to carry our child when we can't be there to help all along. Tignan po natin, this is what I like, na talagang tulungan ako mismo itong panalangin ko. We're not going to be able to control every outcome in our child's nor children's behavior in their life. Ito po yung pinaka-the best. Ang mga anak natin, regalo sila sa atin ng Diyos. Pero kung ano ang magiging resulta ng buhay ng ating mga anak, ay regalo natin sa Diyos. Philippians 1:6. Huwag po tayong matakot mga magulang. Oftentimes naririnig nyo sa amin, we will not raise our children by fears, but by faith. Bakit? Rest assured, Philippians 1:6. He who began a good work in you will be faithful to complete it, even to the day of Christ Jesus. Ang buhay ng ating mga anak, pwede nating ipagtiwala sa Diyos. Everything is going to work out and be all right. Yes, in the world ngayon ng uncertainty, sabi ko nga nung time ko, pagtapos ka ng college, big accomplishment na yon sa magulang. Kahit nga matapos mo lang yung maturity, matatanggap ka na ng mga trabaho. No? Pero ngayon, minsan tapos na sila ng bachelor's degree. Kailangan pa ng master's degree. Kagaya ng kapatid ko, nag-obtain siya ng double master's, yung nakuha ni mama. Ito lang yung puso ng ina na ina-appreciate ko. No? Ininvest pa sa kanyang anak para at least may makuhang trabaho na maganda. Pero mayroon na siyang master's. Pero later on, ang labanan pa, PhD. Pero alam nyo, hindi ako nagwo-worry. Bakit? Dahil alam ko, sabi ng Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Plans to give you hope. Plans to prosper you and not to harm you. Sabi po dito, 3 things, okay, mothers, na we should never stop doing. First, we can't stop believing in our children. Kung hindi ka naniniwala sa iyong sariling anak, nobody will. Minsan, nagkaroon kami ni Caleb ng konting, tapos sabi ni Caleb sa akin, Mommy, you don't believe me? Tapos later on, kinausap ako ng Diyos. Sabi ng Diyos sa akin, are you just loving your son because sumusunod siya sa'yo? Pero that's not what I'm doing to you. Kahit hindi mo ako sinusunod, minamahal kita. Umiyak ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, kung hindi ko paniniwalaan ng aking anak, sino pa ang magtitiwala sa kanya? Diba tayo mismo? Dahil hindi natin lagi naririnig sa ating mga magulang, anak, maganda ka. Anak, magaling ka. Anak, ang ganda mo.
hanggang ngayon, kahit minsan, advance ka na sa age, may mga insecurities ka pa. Dahil hindi mo naramdaman na nagtiwala sa iyong mga magulang mo. Di ba sasabihin sa iyo, mag-vocational ka na lang o wag ka na mag-aral kasi mahina naman ang utak mo. Di mo naman sila masisi. Okay? Never. Si Mary po, naniwala siya kay Jesus na He can do unbelievable. Why? Her pregnancy was unbelievable. Mula dalaga, unbelievable. Sabi niya sa senaryo, di ba? Nagkaroon ng pagkukulang. May feast sa wedding. Sabi doon, di ba? Nawalan ng wine. Nung araw po, pag kinulang ang wine, ang wedding, kahihiyan nung host. Parang sa Pilipino, di ba? Pag may piyesta, kinulang ng pagkain, kahihiyan nung nag-imbita. Pero sabi nung gawin ninyo kung anong sinabi. Sabi niya, Jesus, kulang ang wine. Para minsan mga nanay, hindi pa umuo ang anak, pinapagawa na. Sabi doon sabi ni Jesus, pwede niya sabihin, what does it do to me? Pero instead, sabi niya, woman, my time is not yet. Pero sabi niya, hindi, gawin niyo kung ano sinasabi. Di ba parang sa nanay, sabihin, nanay talaga eh. Sabi niya, hindi, gawin niyo. Di ba parang yung mga nanay natin, hindi, gawin mo lang. Pinagpipilitan eh. Pero sa madalit sabi, nasunod din naman ng nanay. Mother's power talaga eh. No? To make the story short, Jesus turned it into, yung water into wine. Unbelievable. Unbelievable. Naniwala si Jesus. Di ba sa 120, kasama si Mary na nabautismuhan. Ibig sabihin, even ang salita ng anak niya, pinaniwalaan niya, nabubuhos ang banal na Espiritu Santo at siya ay babalik. Okay? Unbelievable. We need to believe sa ating mga anak. We need to believe that they can do it. We need to believe that they can fly. Pangalawa po, mothers should keep praying to God for our children. Sabi po, Mary kept all these things in our heart. Mga nanay, challenge. Paano po natin patuloy na ipapanalangin ang ating mga anak kung ang ating prayer life ay inconsistent? Alam niyo po ba, maraming testimony ng mga great man of God na minsan muntikan na daw sila mapapahamak pero dahil meron silang mothers na nag-prayerful, ay napapalayo sila sa mga kapahamakan. O ganun din tayo. Marahil kaya tayo nandirito kasi ang mga nanay natin nagkaroon ng mga silent prayers para sa atin. No? Wag na wag po natin tatantanan ang ating mga anak sa panalangin. We often say sa aming mga anak, you can escape our presence, but you cannot escape our prayers. Sinasabi po namin yan lagi. Pangatlo po, mothers should never stop loving our children. I pray mga nanay, even dito mga magulang, kapwa ko magulang. Ang pagmamahal natin sa ating mga anak hindi nakabase sa achievements nila. Kundi nakabase kung sino sila na regalo ng Diyos sa buhay natin. Balikan natin yung mga panahon na cute ka sa kanila. Na parang lahat ng gusto nila natin ay sinusunod nila. Paano pag di na sila sumusunod? Di mo na sila mahal? Alam niyo po yung story ng prodigal son? Nung nagkamali yung anak, hindi sinumbatan ng ama, pero instead, niyakap. I pray mga nanay, even mga tatay sa lugar na to, ng ating mga anak ay patuloy natin mamahalin kahit dumating man ang time na nagkamali sila, tulungan natin sila na bumangon. Kasi again, wala pong ibang tutulong sa kanila kundi tayo rin mga magulang. Diba minsan nasasabi natin, siguro kung yung mama ko nung araw ganito, baka iba yung sitwasyon ko sa buhay.
Hindi po natin pwede magagaya yung strategy ng parenting nung araw pagka may nagkamali, sapok dito, o magsasakit ng salita. No. Hindi rin naman pwede yung gentle parenting lang. Kundi yung pag-ibig na yon. Sige anak, yes, sabihin mo sa kanya na nagkamali. Pero at the same time, mas mangibabaw yung pag-ibig kesa doon sa pagkakamali. I-separate natin ang ating mga anak doon sa issue. Pwede mong sabihin sa akin, Pastora, madali mo lang yan sinasabi. Kasi ang mga anak mo, hindi ka makakasiguro. Di mo alam ang nangyayari sa loob ng aming tahanan. Kung paano namin inilalaban ang aming mga anak. Una, sa pinaniniwalaan sila. Pangalawa, paano sila hindi tinatantanan manalangin. Pangatlo, na para sila ay makita nila higit kanino man, kaming mga magulang nila, kung kaya namin mahalin ang ibang tao, mas lalo namin silang mamahalin at tatayuan. I pray, yan po ang gagawin natin sa ating mga anak. Tumayo po tayong lahat. Ito po ang consolation natin. Every time po na ako bilang isang ina ay nangihina o na parang napanghihinaan, ito po ang paulit-ulit kong minememorize. As a mother comforts her child, so I will comfort you. Sabi ko, Lord, what is that comfort all about? Kasi madalas ang comfort na ginagamit ay sa nagigrieve o nasasaktan. Pero tama nga naman, maraming mga nanay, maraming mga sakit sa kalooban. Dahil kung minsan lalo na ang buhay sa OFWs na idilagay mo lahat ang sakripisyo mo sa iyong anak, sa pamilya. Pero kung minsan, instead pasalamatan, ay ibang nagiging outcome. Kung minsan, yung mga nanay na kung napapagod pero instead na bigyan sila ng care, ay parang hindi nabibigyan ng halaga. Ito po yung nakita ko na quote na o yung isang salita na sabi ko, Lord, I need to know that comfort. I'm not grieving, pero Lord, I must admit I have also some pains. Pero sabi ng Lord, ito nakita ko, there's something sacred in the way a mother holds her baby. So soft. Pag nasa kamay ka ng ina, di ba? Pag kinakarga ka ng nanay, the mother is carrying you. Kaya nakakatulog ng mahimbing. Parang sa kamay ng Diyos. Sa kabila man ng mga unos ng buhay, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Tapos sabi, steady. Pagka nandun ka, meaning secured ka. Pag nasa kamay ka ng Diyos, bisig ka ng Diyos, nararamdaman mo, you are steady, you are secured. More than anything, you are loved. Full of love. And in that quiet comfort, patuloy ako ni-remind ni God, holds me the same way I should love His children, nor His spiritual children. So ngayong araw po na to, let's talk to God, let's pray. Father God, we have heard your word. Lord, I pray that each one in this place enable us, God, to mind you as our Creator. Make that, Lord, make us, oh Lord, that woman that you want us to be, like Mary, God. Lord, that our first priority should be you. Lord, tulungan mo ang mga nanay na may mga struggles right now. God, tulungan mo po ang bawat isa, ang bawat iyak ng mga ina ay digin mo. Lord, oh God, kagaya po kay Mary, be it unto us according to your word, because we are your bondservant. God, also help us to be quick to obey your word. And most of all, Lord, help us to give you praise and gratitude, Lord, that we are, oh God, you enabled us to carry, God, the miracle, to carry the gift of life. Panginoon, sa oras na to, ang bawat isang kababaihan, if there is a space, if you are a mom, meron kang mga iyak sa iyong mga anak, don't lose hope.
hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. Right now, God, oh yes, Lord, as we sing, no, a song, Jesus for my family, or about love came down, whatever about love, pwede po ba grab a partner? Let's pray for one another. Let's pray. Oh, hallelujah, God. Oh, shikira, 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 shi. Oh, Jesus. Yes, Lord, minister right now sa bawat isang ina, sa bawat isang magulang na nasa lugar na ito. Lord, I do believe ang mensaheng ito, the message, Lord, oh, today is not just for moms, oh God, also for those, oh God, who are struggling right now. Lord, sa oras na to, kumilos ka po, banal na spirito, kumilos ka sa kapwa ko ina, oh God. Lord, tulungan mo po ang bawat isa na maging kagaya ni Hannah. Lord, I pray, oh God, na we will not stop praying for our children, nor we will not stop believing, oh God, na magtatagumpay sila whatever the world will throw at them. Over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus over any addiction. Start to pray, God, release, release, Lord, release. declaring there is hope and there is freedom. Oh, yes, God. I speak Jesus. Yes, God. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, Jesus. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn Oh, like yes, a God. Yes, fire. Lord. Oh, yes, God. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Oh, yes, God. To every soul have captured by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Oh, yes, God. Sa oras po na to. Break every Oh, stronghold. yes, God. Break Shine every through the stronghold sa bawat isang shadows. kababaihan. Burn like a fire. Oh, yes, God. Sa oras po na to, ang bawat isang kababaihan, ang bawat isang mom, oh God, maalis lahat ng mga takot. But Lord, mapalitan, oh God, ng mga pagpapala. Lord, let them see that they are highly favored, oh God. Kagaya ni Mary, Panginoon, that you are with us even to the end of age. In Jesus' name, amen. Amen.